yung bang taong pinipili natin, eh, malalapitan ba yan? Ano? Mapagmahal pa sa kapwa sa mga mahirap yan. Pangalawa, ano ba yung programa niya? Maganda ba yung programa niya? Mga Pilipino ba? Paano po kung yung sagot doon sa tatlong tanong mo, eh, sa isang pamilya lang pwedeng kunin yung kasagutan? Hindi pa ako naniniwala doon. Sapagkat napakayaman po ng ating bansa, not only natural resources, but Pati sa talento. pati sa human resources. At pangatlo, I just would like to continue. Yung taong nakapaligid sa kanya, dapat mabuti rin. Yung yung kasama niyang nagiinom pagka after midnight, yung barkada niya, dapat mahusay. May barkada ba kayo, Among Ed? Siyempre, After midnight? Siyempre, mayroon yan. Meron din. So, talagang sa tingin ninyo, mababaklas na ang mga political dynasty sa pamamagitan ng sinabi ninyo? I just hope it comes to a point wherein we have a critical mass, if not the majority of people, believing in that sense. Sapagkat we have been going around, nakita namin na paparami mga tao na nananawa na. At pare-parehong apelyido na pumapalit, pero magkakamag-anak lahat. By and large, ganun po. I mean, gusto nang talagang magbago baguhin ang sistema ng ating lipon at politika. Ngayon, ibato natin yung tanong sa ating panauhin sa ating Naga Studio kay Mayor Jesse Robredo. Paano nga daw po ninyo haharapin ang issue ng patronage politics at political dynasties? Ito ho ba ay sa tingin ninyo maari ng pigilan o palitan? Dalawang bagay po kasi yun. Una yung hinahalal, pangalawa yung naghahalal. Una po yung mga hinahalal, kagaya sa akin, dapat po ako, kung naniniwala ako na masama yung political dynasty, wala akong anak, asawa, kamag-anak na tatakbo pa dito sa aming lungsod. At yun po ang gagawin ko. Wala po akong anak, asawa, kamag-anak na tatakbong for any elected post in the city. Kaya po yun yung parte po ng hinahalal. Pangalawa po yung parte na naghahalal. Palagay ko po, we get the kind of elected officials that we vote into office. Kaya dapat po, turuan natin po yung mamamayan na pag magkakapareho na yung apelyido nila, isa na lang yung ating pipiliin o wala sa kanilang pipiliin tayo. Kasi pag naniniwala po tayo na yung patronage politics and political dynasties go together, mahalaga na bigyan po natin sila ng leksyon. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po maalis yung patronage politics unless, we have an educated electorate. At ang educated electorate po, hindi rin po siya matutulungan hanggat di siya makakita na isang pamamahala na pwede pong sabihin niya na hindi naman binibigay sa akin yung aking pakinabang dyan. Yung pangkalahatang kapakinabangan yung aming nakukuha. Kaya wag po natin asahan na magbo-volunteer ang mga politiko dito. Dapat po ilagay natin sa ating kapangyarihan ang pag-alis sa kanila. Ngayon, balik tayo dito sa ating studio, sa ANC studio, kay Councilor JC. Hindi ka pa naman pwedeng paratangan na ikaw ay pagpapatuloy ng isang dynasty, komot ang iyong middle name ay Gordon. Well, pamangkin ka, sabihin na natin, ni Senator Richard Gordon. Yeah. Bagamat pamangkin po ako ni Senator Gordon, minarapat ko pong sumama sa Angkapatiran Party. At ako po ay isa sa mga nag-organisa nito. Way back, nung movement pa ito. Ang solution po sa patronage politics ay, number one, yung correct na pananaw kung ano ang salitang politika. Ang politika ay pamamaraan para magmahal ng kapwa, hindi para magpayaman. Is this the Christian way of looking at politics? Well, politics is really the assertion of the common good in society. And so, if we build our assumption on that, then we could see that politics is a moral duty for everybody. Sabi ng simbahan, it is the moral duty of the Catholic laity to participate in politics. Yes. Second is a correct notion on or understanding on political parties. We have to have responsible and accountable political parties. From the very start, makikita natin, Nationalista Party si Marcos, lumipat si Liberal, binuo niya yung KBL. Pagdating ni Cory, nag-coalition, Unido, and then LDP, PDP laban, kung sinong malakas. And then, nung pumasok si Ramos, lakas. NUCD. And then si Gloria, lakas pa rin, kampi na, palaka na.
So we have to give the youth sustainable institution, a political party that will stand the test of time. So political party na pwedeng with platforms and principles that people can relate to. Pero sa ating kasalukuyang sabihin natin kultura, hindi yung partido ang tinitingnan, kung hindi yung personalidad. Yun nga po yung problema. We cannot focus on personalities. Kaya nga po, I'm not presenting I am a nobody. Who is JC De Los Reyes? Sabi nila, you are Don Quixote. Well, the highlight of what we're doing, Kapatiran Party is doing, is that it doesn't really matter if you're a senator, if you're a vice president. What matters is you embody the principles and platform of the party. And if you do that, if you have that, then you run if the party mandates you to. And so, the last point is a correct understanding of the common good. Kabutihang panlahat, no? And so kung may dynasty, hindi makakabuti sa lahat yun? Hindi po makakabuti because business na lang ang sinusulong ng dinastiya. There is an implied agreement that we work for the family. Pero maraming local governments, sabihin na natin, with the exception maybe of Mayor Jesse, na talagang nabubuhay sa kinalaunan dahil sa patuloy lang yung pamilyang naghahari doon sa kanilang mga lugar. No? Yun nga po, genuine leadership is empowering others. It's really making yourself insignificant eventually. So I believe, Nick, among Ed, we don't intend to stay long in power. We are just a transition here. Well, if you win a 3-year term, you should step down after 3 years. Nick. Okay, Tony, gusto kong simulan yung sagot ko sa konsepto ng democracy. Basically, democracy nanggaling sa Greek word na rule of the people, power of the people. Emanates from the people. Tapos, constituency, ang ibig sabihin yung leadership stands with the people, to stand with. Na both counts are violated sa traditional politics. So therefore, there is an important aspect of active citizens' involvement. Kasi actually, na real democracy, ang solusyon sa mga problema natin, Tony, is tayong lahat ang dapat ang gumalaw. Pero nakikita naman natin, Nick, sa kulturang Pilipino, kapag nahalal na ang isang opisyal, ang taong bayan ay hindi na importante, yung sinasabi na lang na opisyal ang nasusunod. Yun ang problema ng traditional politics. That's why ang new politics meron batayan ng isang social contract, na isang platform of governance or strategic agenda na yun ang nagsasayang-ayon sila ron. Pero alam mo, Nick, magamit ko lang yung mga salita na sigurong very common